bakla ay hindi na maliligtas kasi bakla sila, hindi sila pinili. Paano kung may pamilya ka na bakla? Paano kung marami kang pamilya na bakla? Once ang isang tao na siya ay sumampalataya sa Diyos, siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakla man yan, na kung siya ay magsisisi sa Diyos, tanggapin niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, maliligtas po yung bakla. Okay? So hindi natin ibig sabihin na pag bakla na wala nang pag-asa, no? Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. Yan, part 2 po tayo sa ating video nating ginawa. So nag-post po tayo. Ito po ay lingwahe ng Bisaya. Topic, pwede ba maligtas ang isang bakla? Ayan. So mayroong nag-comment sa atin, Rabaya Kalantok, na according niya ay pinili lamang ang maligtas. So pinili lang yung iba hindi pinili. So yun po sila yung mapupunta sa impyerno. At gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw dito mga kapatid, mga kaibigan, na sinabi dito upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya. So ibig sabihin that whosoever believe in him. So ibig sabihin bakla ka man, tumboy ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, siya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po malinaw mga kapatid na ang kaligtasan talaga ay para sa lahat. Para sa lahat po yung kaligtasan. So yung bakla naman, hindi po natin pwedeng sabihin na ay bakla na ay hindi na maliligtas. Kasi unang-una po, sila po ay may kaluluwa. Okay, may kaluluwa po yung mga bakla. Yung mga tumboy, may kaluluwa po yan. So ang kailangan po nila na marinig nila yung gospel. Ano yung gospel? According sa 1 Corinthians chapter 15. Dito, sa verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. So, ibig sabihin, yung gospel po dito ay walang iba na si Jesus Christ. Siya ay inilibing at siya'y namatay, siya'y inilibing at siya'y muling nabuhay sa 3 araw ayon sa scripture o sa kasulatan. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, makita natin na once ang isang tao na siya ay sumampalataya sa Diyos, siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakla man yan, na kung siya ay magsisisi sa Diyos, tanggapin niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, maliligtas po yung bakla. Okay? So hindi natin ibig sabihin na pag bakla na wala nang pag-asa, no? So ito naman, paano ba natin malalaman na tayo ilik? Kasi sa dami ng tao sa mundo, bakit ikaw, bakit ako, na ikaw mismo nakasabi o ikaw mismo nagsasabi na ako ay isang ilik? No? Ibig sabihin ng ilik, ikaw ay ligtas na. Paano ka naligtas? Anong ginawa mo para ikaw ay naligtas? Diba, ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ikaw ay naniniwala sa Diyos na si Christ lamang ang paraan para ikaw ay maligtas. Bakit hindi ba yan pwedeng gagawin ng mga bakla? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Okay? Gusto ng Diyos na maligtas yung mga tao. Ito yung sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. So sino yung lahat? Mga tao. Na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Yung mga bakla ba ay hindi po yan makasalanan? Lahat ba ng tao ay hindi makasalanan? Kaya nga si Kristo naparito sa mundo hindi para sa mga righteous. Naparito si Kristo Jesus para sa mga makasalanan. Sabi na dito na siya'y may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at
mga kaalam ng katotohanan. Sa English, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ayan po, malinaw. Kasi kung ang isang bakla ay sumampalataya sa Diyos, siya ay maligtas. Siya po ay magbabago. Tulad natin. No? Ako, naligtas ako, kaya ako ay sigurado na ako'y pinili. Kasi sabi ng Bible na once na ikaw ay ligtas, ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ikaw ay isa na pinili sa Diyos. No? So about sa salvation, para sa lahat. Pero maging effect lang po ang kaligtasan once na ikaw ay sumampalataya sa Diyos. Ikaw ay naniniwala sa Diyos. Tatanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas ng kaluluwa. Pero kung hindi mo tatanggapin si Christ, no, hindi ka maniwala sa Diyos, ay hindi ka maliligtas. Yan po malinaw ang John 2:16. Nang sinumay sumampalataya, whosoever po yung bakla, ay tayong lahat diyan. No? Pero kung ang isang tao ay hindi tumanggap ni Christ, hindi siya mag-believe ni Christ, hindi niya i-confess ang lahat ng kasalanan niya, hindi niya inako, so hindi siya maliligtas. Okay, so yan po, no, mga kapatid, kaibigan, kaya nga tayo magsusulwining, kaya nga tayo magbahagi ng kaligtasan, kaya nga tayo mag-preach sa labas, kaya nga tayo mag-house to house, magsulwining. Kasi sa pag-preach natin, sa pagturo natin, may maliligtas. Hindi lahat maliligtas, kasi ang maliligtas, yun lang sumampalataya sa Diyos. Sila lang yung mag-believe ni Christ. Sila lang yung maniwala sa Diyos. Oh. 'Di ba? So malinaw po 'yan mga kapatid, no? Kasi kung sasabihin natin yung mga bakla ay hindi na maliligtas kasi bakla sila, hindi sila pinili. E paano kung may pamilya ka na bakla? E paano kung marami kang pamilya na bakla? Sila maliligtas kasi bakla sila. Halimbawa, bakla isang tao or tomboy. Pag ligtas na 'yan, sabi ng Bible in 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, in the process of time po, yan po ay magbabago. Kasi ang totoong ligtas, mayroon pong mabuting gawa na resulta. Pero yung bakla, tumanggap ni Christ, bakla pa rin, ilang years na, baka hindi siya totoong ligtas. Okay? So, yun lang po, no, sana po maunawaan po natin na ang kaligtasan ay para sa lahat.